Hey yo, what is up guys? This is Saudi Moto V. Yeah. So ngayon, usapang ano tayo? Engine protection sa ADB 160. Ah, medyo sumisikat kasi yung post, no? Medyo naaalog. Naaalog yung mga ADB 160 groups sa FB. About nga dun sa post ni ng isang vlogger na si Sir Med. Tungkol dun sa napingat na drain sa engine, yung sa drain bolt na pingas. So wala naman siyang, di ko napanood or di ko napanood yung vlog na yon or nakita ko lang yung post. So di ko pa alam yung explanation niya. Maganda na rin siguro yun para iwas bias, di ba? So may mga nagpo-push kasi na dapat daw may skid plate. So yung usapang skid plate kasi guys is 50-50 yan. It's either magbubuhay or pwedeng mas lumala kahit mild lang dahil sa skid plate. Yun. Kasi yung mounting kasi ng skid plate guys, yung mga model, yung mga yung design ngayon, actually isa lang naman yung mga design ngayon. Nagkakaiba na lang sa clearance. Yung iba, nililiitan lang nila yung space between engine hanggang halos hanggang ulo lang ng drain bolt. Pero ang mounting iisa pa din. Wala pa ako nakikitang ibang design. Halos lahat yun nun. May nakascrew sa gilid ng crankcase. So ang problem kasi guys is yung pinagmamountan o saan nilalagay yung mga bolts. Kahit sabihin nating mabilis siyang mapunit, 'di ba? Wala rin kung mabilis mapunit, madadali pa rin engine mo. So maganda siguro is magkaroon ng bagong design, no? Karoon ng bagong design sa mga skid plate. Yung hindi naka bolt on sa crankcase. Kasi pag naka-bolt doon, nandun pa rin yung ano posibilidad na makapingas pa rin siya. Lalo na yung iba gusto makapal, 'di ba? No. So, yun, 50-50 talaga yan, guys. Hindi recommended na maglalagay ganun. Hindi rin naman advisable na hindi ka maglagay. So, 50-50 talaga yun eh. Kumbaga sa ano, user's preference na lang. Kasi isipin nyo nga, engineer nga ng Honda, 'di ba? Hindi naman naisip 'yun, lagyan. So, tayo mga user, wag kasi nating gawing pang uh, extreme road, extreme sports, 'di ba? Yung iba kasi porket ADB, sinasabi nila, o tara, pang trail to. Sila sabak nila sa mga rough road talaga pag nagte-trail sila. Pero isipin nyo guys, ang dual sports lang naman dito sa unit natin yung gulong. Kasi ang spec sheet ng dual sports sa mga pang trail, matataas yung clearance. Kasi kalaban mo naman talaga sa mga rough road, mga bato eh. So, kung mataas ang clearance mo, goods yan. Yun lang naman yung problem, di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng issue sa skid plate. Kahit anong unit naman yan guys, kahit hindi ADB, shipping nyo, kaya lang naman naging dual sports yung ADB. Kasi nga, dahil sa dual sports tayo. Pero pag nilagyan mo na to ng mga normal na gulong, pang city grip lang, di ba? Hindi mo na siya pwedeng
Di mo na ba siya pwedeng gamitin sa ano, sa mga, wait, talaga ako sanay sumingit sa ADB, naninibago pa ako, tatadyahan. So yun, ano yun, sa gulong. So kung papalitan, ayan, parang PCX lang din naman tayo guys eh, gulong lang na iba eh, diba? So wag natin, o lagi nating isipin na unit natin hindi pang rough road talaga. Kung no choice, edi dahan-dahan, maging aware, no? Huwag iasa sa mga skid plate. Sabihin natin, oo, sige, dagdag protection, goods naman yun, wala naman problem, unit mo yan. Sa atin lang, sana awareness, no, sa mga future users at current users na walang masyadong alam. Syempre isip nila ay kailangan ko bumili nito, hindi kailangan yan mga boss, optional lang yan. Tandaan nyo, nung unang labas ang ADV, maraming accessories available. So isa na dyan na yung skid plate. May mga naunang users for the mga early 2023 last year na nakaranas na ng ganun, na napingasan sila guys ng crankcase dahil sa skid plate. So ang problema dito guys, yung design ng skid plate talaga. Kung magkakaroon, no, the future, sana magkaroon ng design ang skid plate, yung hindi na naka-mount sa crankcase. Maiisip ko magandang design is yung ano lang, nakayakap lang siya, nakaklamp lang ba, para ang madadamage, diba? Malay natin, no, makapag-innovate yung mga fabricator ng ganon. Well, sana para makabili rin ako. Sana yung magagawa nilang skid plate kung sakali hindi nakakalagdag ng ano, or hindi nakakabawas ng clearance. So at the end of the day guys, lahat naman yan nasa user, no? Sa user pa rin kung paano mo gagamitin, saan mo gagamitin yung unit. So yun lang guys. Ang payo ko lang din, no, ang unahin nyo talaga dapat kung nagkamotor kayo, yung pang rider, back to basic, good quality reliable helmet, gears, and pinaka-importante, intangible, yung insurance, no, comprehensive insurance. Yun ang unahin nyo guys. Pwedeng mas okay nga kung dalawa kayong insured no, comprehensive insurance mo pati sa motor. Meron namang incomprehensive insurance na kasama na yung rider, no? O yun, research lang kayo. Para sa akin yun ang dapat unahin, hindi yung accessories na skid plate and crash guard. Pero kung sakaling malalim naman yung bulsa nyo, tapos strip nyo yung parehas, edi mas okay, diba? Walang problem, mas pabor yun
meron kang comprehensive insurance sa'yo tsaka sa motor mo. And then meron ding additional protection, skid plate and crash guard. Di wala ka ng problem, di ba? Goods na goods. So ayun lang guys ang usapang skid plate natin. So summarize natin, no? Yung skid plate ay optional, hindi siya required, and hindi rin siya guaranteed na liligtas yung engine mo against damage. So siguro may percentage, pero hindi siya yung ano reliable di ba? May chance na siya pa yung maging dahilan ng mas malaking damage. So ayun. Then second, ang greatest na reliable talaga is yung insurance. So kung naka-comprehensive insurance ka, madamage yan, pasok ka, diba? Wala kang poproblemahin, problema insurance company mo. So accident yun yun ang best, reliable at greater peace of mind, di ba? Actually pasok yan kahit anong damage sa motor mo. So pumili na lang kayo ng malupit na comprehensive insurance, no? Per year naman yan nare-renew. And pangatlo, kasama rin natin guys, nasa user lagi. Sa user, paano niya gagamitin yung unit, paano niya dadalhin. And syempre laging magdasal, wala nang makatalo dyan sa lahat ng protection. Diba? Prayer is always the key, kahit saang problema pa yan. So yun lang guys, ride safe, ride safe.